Ayan. So, nasa last topic na tayo. Exalt series kasi to, di ba? So, nag-start tayo sa E. E. Nalimutan nyo na. Letter E. Enthroned. Yahweh. Tapos, X. Ang ginamit natin yung express, di ba? Express, devotion. Tapos, letter A. Announce His name or make Him known. Tapos, letter L. Last week, ano yun? Si Pastor John nagturo. Ano yun? L. Letter L. Love His presence. O, nalala nyo na. So, ngayon, for conclusion, ito yung inakalas, letter T. Triumph in His power. So, sabi nga, triumph. Okay, pag sinabing triumph, ayun yung word for victory. Kaya sabi diyan, victory comes when we live Him high. Pag sabi ni Jesus sa cross, bago siya ipako sa cross, sabi niya, when you lift the Son of Man, when you see the Son of Man lifted high, He will draw all men unto Him. So sinabi niya na si Jesus, nung pinako sa cross, marami talagang malalapit. Maraming mailalapit talaga sa Kanya. Ngayon, dahil yung cross ay yun yung victory natin. Pakilakas nga to, 609. Yan. Dahil yung cross sa kabila, 609. Yan. Dahil yung cross ay victory nating lahat, the symbol of the cross is the symbol of our victory. Although sa iba, sa unbelievers, sa mga nasa mundo, yung cross, parang ano siya, weakness. Kasi yung Diyos daw, naging tao daw, tapos pinako sa cross, namatay, kawawa naman. Pero, praise God, hindi siya nanatiling patay. Alam natin, on the third day, sa Friday namatay si Jesus, Saturday, second day, Sunday, third day, nabuhay ulit si Lord. And that's why, yung pagkabuhay niya ay naging victory nating lahat. Amen po? And that is why the symbol of the cross is the symbol of our victory. And kaya naman, para hindi ka mabuhay na talunan, pag sinabi kasing talunan, maraming Kristiyano today, natalunan pa rin sa buhay. Pero alam nyo ba, pwede kang mabuhay na sa kabila ng lahat ng mga pangyayari sa paligid mo, pwede ka pa rin mabuhay na matagumpay dahil kay Kristo. Amen? Amen po. Amen. Sabi diyan, 1 Corinthians 15, 57, sabi doon, but thanks be to God. Sino thankful dito? Last day na ng November, no? Bukas, December na. Sino thankful? Naka 11 months ka na. Amen po. Thankful ba kayo? Naka 11 months na kayo this year? No? Praise God, buhay pa tayo, no? Yung iba, naunan na iba. Di ba? May mga taong di na nakakagising. Pero praise the Lord, buhay ka pa. Nandito ka pa ngayon. So, salamat sa Panginoon, tapat ang Diyos natin. Amen po? So, kaya, question ko sa inyo, tatapusin nyo ba yung taong ito natalunan? O tatapusin nyo yung taon ng 2025, victorious ka? Doon tayo sa victorious. Kaya ba yun? Kaya yun. Sabi yan, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Na kanino yung tagumpay natin? Na kay Jesus. Hindi ka magkakaroon ng tagumpay sa buhay apart from Jesus Christ. Okay? Pag nakahiwalay ka kay Kristo, tandaan mo, walang totoong success. Okay? Yan. Let's pray. Father, we thank you po sa araw na ito at salamat sa pagkakataon na makapagtapos kami ng series ng Exalt Yahweh. And thank you, Lord, sa umagang ito, sa mga nanonood sa online, mga taong narito, ang mga anak mo, Panginoon, ay pagpalain mo po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. And we pray for your wisdom. We pray for the blood of Jesus to cover our ears, our minds, our hearts as we receive the word of God with faith. We pray for the joy of the Lord na ma-receive namin, Panginoon, ay patuloy na matanggap namin ang iyong mga salita na magagalak kami sapagkat magkakaroon ito ng application sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo bawat isa na nakikinig ng iyong mga salita, and we pray for the power of God to transform our lives and to become what you want us to be, Lord. And help us, Lord, na magkaroon, Panginoon, ng wisdom mo, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong mga salita para ma-apply namin to, Panginoon, sa aming buhay. And we bless your name, Lord. Maraming salamat po. Banal na Espiritu, mangungusap ka at manguna ka sa buhay ng iyong mga anak at mapakinggan namin ng undivided attention, Panginoon, ng aming mga pakipakinggan na mga salita mo, Panginoon. And we pray, Lord, for your power to move in this place and let your will be done in our lives in Jesus' name. Amen. Palakas pa nga na konti. 6 on yun. Number, ano ba yan? Sound. Para di ako mapersa. Yan. Thank you. Sabi daw, every believer is called not to live in defeat, but to walk, saka pakinex ka natin. Wala akong clicker. Yan. But to walk in victory through Jesus Christ. Hindi tayo nabuhay para maging talunan sa buhay. Tandaan niyo po hindi ka binuhay ng Diyos para maging talunan. Ang kalooban ng Diyos ay maging matagumpay ka sa buhay na to. Regardless kung ano yung situation mo, mayroon kang tagumpay na pwedeng ma-receive. Amen po? Sabi nga, our triumph is not in human strength, not in talents,
not in wisdom, but it is only found in the power of God. Okay? So, ibig sabihin ng kapangyarihan ng Diyos, dun ka dapat umasa para magkaroon ka ng tagumpay. Also, sabi nun, when we exalt and lift the name of Jesus, His power works in us, sa loob, and through us. Okay? Ang kapangyarihan ng Diyos, mag-work yan sa pamamagitan mo, sa loob mo, sa buhay mo, at sa pamamagitan mo. Hindi pwedeng mabuhay ka sa mundong to na tinatago mo si Kristo sa buhay mo. Kailangan mabuhay ka sa mundong ito na ipinapahayag ng buhay mo kung paano kumilos ang Diyos. Kung paano naging matagumpay yung buhay mo dahil merong Diyos na tumutulong sa'yo. Amen? Ibig sabihin, guys, ibig sabihin mga kapatid, hindi ka pwedeng silent Christian lang. Hindi pwedeng silent na follower ni Jesus. Mahirap yun. Oo, may mga silent battles, pero wag mo rin gawing silent yung pagsunod mo sa Panginoon. Okay? Gaya kanina, nagpupuri tayo sa Panginoon. Sino nagpuri sa Diyos? Umawit ba kayo? Yan. Busy kasi ako kanina. Meron kaming bagong setup na music team kasi. So, kaya dalawa yung mic kanina. Isang pang backup. Isang pang direct ko sa mga music team. So, ngayon, pero di ko masyado kayo na-observe kung nagpupuri ba kayo sa Panginoon. Pero I hope and pray na talaga nagpuri tayo sa Diyos. Because when we lift His name on high, may something na nangyayari sa atmosphere natin. May something na nagaganap sa puso natin. May binabago at inaayos ang Diyos habang nagpupuri ka sa Kanya. And sabi nga, when we exalt and lift the name of Jesus, kumikilos yung kapangyarihan niya. Kaya hindi mo ma-receive or kaya hindi mo maramdaman o maranasan o ma-experience, yan na, sinabi ko na lahat, yung presence ng Diyos kasi hindi ka nagpupuri sa Diyos. Ulitin ko. Kapag nangangapa ka o nagtatanong ka, ba't di mo maramdaman presensya ng Diyos, hindi ka kasi nagpuri sa Kanya. One way para ma-receive mo or ma-experience mo yung presence niya is to enter His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Pumasok ka sa presensya ng Diyos, merong pasasalamat. Kaya magpuri ka sa Diyos. Pag hindi ka nagpuri sa Panginoon, tandaan mo, dadaan lang yung araw, wala nangyari. Hindi mo marireceive, hindi mo ma-experience. Si David, bakit siya nanalo? Kailan si David and Goliath? David triumphed by trusting over Goliath by trusting in the name of the Lord. Sabi ni Goliath sa kanya, halika dito, napakain kita sa sa mga babangis na hayop, sa mga ibon. Sabi ni David sa kanya, you come to me with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts. Lumaban si David kay Goliath sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa pangalan ni Lord. In the name of the Lord of hosts, sabi niya ganoon. So we overcome life's battle by exalting His name above. Mas mataas dapat yung pangalan ni Jesus above every circumstances. Okay? Bakit daw? Tandaan niyo po nung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 9 to 11, at the name of Jesus, every knee will bow, whether things in heaven, things on earth, and things under the earth. Lahat ng tuhod ay luluhod. Nasabi doon, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So, ibig sabihin, magsasabit lahat sa pangalan ni Jesus. Tama? So, question ko sa inyo, kailan nyo mas gustong lumuhod sa presensya ng Diyos? Ngayon, o yung pipilitin ka na? By force. Ngayong nabubuhay ka, magsasabit ka na sa Panginoon, o by force, pepersahin kang lumuhod sa pangalan niya? Mamimili lang ang tao. Either mapuwersa kang sambitin yung pangalan ni Jesus as Lord at lumuhod sa pangalan niya, or gawin mo na siya ngayon habang buhay ka pa. Kasi darating at darating yung panahon na talagang luluhod ang lahat ng tuhod kay Jesus. Lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoon. Okay? Bumibigay na yung TV natin. Yan, nagpaparamdam na yan. Yan. Anyway, sabi ng Zechariah, sabi nga, it's not by might nor by power but by my spirit says the Lord. So, hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo para magtagumpay. Kailangan natin umasa at dumepende sa kapangyarihan ng Diyos, and that is the presence niya. So, paano maging matagumpay? How to triumph in His name? Number 1, triumph through faith in His name. Manampalataya ka muna. First of all, maniwala ka. Do you believe? Yung kinakanta natin yung first song sa worship kanina. Sabi doon, I believe you are who you say you are. Alam mo yung ibig sabihin nun? Kung sinabi ni Lord na provider siya, magpo-provide siya. Amen. Kung sinabi ni Lord na healer siya, healer siya.
Nagpapagaling siya. Amen po? Kung sinabi ni Lord na siya ay in control sa lahat, He's a sovereign God, in control siya sa lahat. Amen po? Kung sinabi ni Lord, He gives peace, He is the Prince of Peace, bibigyan ka niya ng kapayapaan, gagawin niya yun. Tama? Amen po? Kung sinabi ni Lord, you have joy in His presence, sa presensya na lang may fullness of joy, ibig sabihin, He gives joy. He is the joy giver. Gagawin niya yun. Amen? Question, do you believe? Sabi niya pa, I believe you already made a way. Kahit wala pa naman talaga, hindi pa naman talaga tapos yung pagsubok mo, hindi pa tapos yung problema mo, pero naniniwala ka na. Dinideclare mo, nananampalataya ka sa pangalan niya na may kaya siyang gawin sa buhay natin. Amen? So kaya sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, basahin ko na lang, this is the victory that has overcome the world, our faith. Sabi daw, para yung victory na nagtagumpay tayo sa mundong to, ay sa pamamagitan ng pananampalataya para natin. O, tanong, sino ang mga tagalangit na? Sino ang mga tagalangit? Taas ang kamay. Pag sinabing tagalangit ka, sigurado ka sa pananampalataya mo sa Diyos. Ulitin ko, sino ang mga citizens of heaven na? O, may hindi pa. Wala pa kayong citizen sa langit. Sabi ni Paul sa Philippians, your citizenship is in heaven. Ganun na rin ba yung citizenship nyo? Alam nyo na ba yung citizenship nyo ay sa langit na? Bago ka magkaroon ng tagumpay kay Kristo, dapat meron ka munang faith sa panangalan niya. Kasi kung wala kang faith in His name, hindi ka magatagumpay. O, question muna. Nananampalataya ka ba na sa Jesus ay Lord ng buhay mo? Do you believe that Jesus Christ is Lord? Do you believe that Jesus Christ is your Savior? Na tanging ang kaligtasan lamang ay nasa pangalan lang ni Jesus, naniniwala ka? Siya na ba ay Lord and Savior ng buhay mo? Kasi pag hindi pa, hindi ka tagalangit. Your citizenship will be in heaven the moment you put or place your trust in the name of Jesus as the Savior and Lord ng buhay mo. Amen? Tandaan niyo po, lahat ng taong di nananampalataya kay Kristo ay walang kaligtasan. Sabi ni Peter, sabi ni Pedro, there is no other name written. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na pwede kang maligtas kundi kay Kristo lamang. Amen? So, ibig sabihin, lahat ng pangalan ng Diyosan sa buong mundo, pangalanan nyo, walang ni isang pangalan na yon ang pwedeng magligtas kundi yung pangalan lang ni Jesus. Sa Hebrew word ng pangalang Jesus is Yeshua. Sa English word, Joshua. Na ang ibig sabihin ay, the Lord saves. Nagliligtas ang Panginoon. So, ibig sabihin, tanging sa pangalan lang ni Kristo, meron tunay na kaligtasan. Amen? Naniwala ka na ba sa pangalan niya? Naniwala ka na ba sa pangalan ni Jesus? Kasi kung hindi pa, tandaan niyo to, I'm sorry to say, impyerno ka. Okay? Everyone who does not believe in the Lord Jesus Christ, walang kaligtasan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, si Jesus, and whoever does good works, yun ba? Whoever please God. Ayun ba? Ano sa road? Whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. May buhay na walang hanggan ka na ba? Meron ka na bang buhay na walang hanggan? May eternal life na kayo? Sino may eternal life na? Bakit? Ano ba yung eternal life? John 17, hindi ko na kasi sinulat dyan. John 17, Verse 3, sabi ni Jesus, and this is eternal life. To know you, nagpe-pray si Jesus kay Father. Sabi ni Jesus, and this is eternal life. To know you, Father, and your Son, whom you have sent. Sino daw? Ano daw ang eternal life? Yung makilala mo ang Ama at ang kanyang anak na sinugo dito. Sino yun? Sino yun? Si Jesus. Ibig sabihin, mga kapatid, ang eternal life ay nagsisimula kapag kinikilala mo na ang Diyos Ama at si Jesus na kanyang pinadala na tagapagligtas. Naintindihan niyo po? So meaning to say, ang eternal life hindi sa langit lang. Ang eternal life ay nagsisimula dito sa lupa habang kinikilala mo na or meron ka ng relasyon sa Diyos Ama. Amen? Naintindihan po? So, kaya sinabing, hindi ka magtatagumpay sa buhay without faith in His name. Kaya, para magkaroon ka ng pananampalataya sa Diyos, para magkaroon ka ng tagumpay sa mundong to,
Kailangan meron kang pananampalataya kay Kristo na siyang mataas, the name above all names, na ang lahat ng bagay, lahat ng creation sa buong mundo ay nagsasubmit sa pangalan niya. Yung mga demonyo, nagsasubmit sa pangalan ni Jesus. Yung mga sakit, magsasubmit sa pangalan ni Jesus. Yung mga pagsubok sa buhay natin, yung mga problema natin sa buhay, pwede sila mag-submit sa pangalan ni Jesus kung meron kang faith sa Kanya. So, paano mangyayari yon? Believe in His power over every battle. Bakit daw? With God, all things are possible. Amen? Sa tao, sabi ni Jesus, with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Kung meron kang hopeless situation, huwag kang mag-alala. May hope pa rin kay Kristo. Amen po? There's always hope in Christ. Amen? Parang imposible na. Pero pag sinabit mo sa Panginoon, nagiging imposible siya. Bakit? Kasi nagpa-under ka sa power, sa authority ng Diyos. Lord, hindi ko kaya to, pero kaya mo. Amen po? So kaya pag sinabi mong every battle, ano yun? Lahat ng pagsubok mo sa buhay. Pangalawa, sabi nun, faith begins when we stop depending on ourselves and start trusting on God's limitless power. Amen po? Tigilan mo na magtiwala sa sarili mo. Hindi mo kaya talaga. Pero magtiwala ka sa Diyos, kaya niya. If you can't, God can. Amen? If you're not able, God is able. Amen po? Amen, amen, and amen, amen. Next, sabi yan, boldly declare His name in the face of fear. Si David, nakakatawa sa kanya, yung buong kampo ng Israel, isipin niyo, parang ganito, kampo ng Israel, kampo ng mga Philistines. Sa gitna, may valley. Ang sabi sa Bible, sa 1 Samuel chapter 17, yung buong kampo ng Israel, buong kampo ng Israel, mula kay King Saul hanggang sa lahat ng sundalo, takot na takot kay Goliath. Hindi sa kampo ng Philistines, kay Goliath sila takot na takot. Tapos biglang dumating si David. He declared boldly, I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the army whom you have defied. Imagine, isang kabataan lang si David noon, mga age 16, 17, 18 lang siya, mga ganon. Tapos, yung buong kampo ng Israel takot na takot, tapos biglang may isang kabataan na lalaban sa higante. At ang kanyang declaration, I come to you in the name of the Lord of hosts. Ganon kahalaga na meron kang pananampalataya sa pangalan ni Kristo. Kaya mong ideklara, kahit nakakatakot na, mabigat yung pagsubok, pero kayang-kaya mo i-declare yung victory sa pangalan ni Jesus. Amen? Sabi nga, speaking His name in faith silences fear. Bilangin nyo, may mga kinatatakutan ba kayo ngayon? May nagsabi, wag daw muna kayo mag-malling-malling. May nag-share sa amin, wag daw muna kayo mag-mall. Alam niyo kung bakit? Kasi daw may mga pinaplant na mga bomba-bomba sa mga malls. Kasi dahil tumitindi na yung corruption sa bansa, may mga gusto magpa-stabilize ng government natin, magkakaroon ulit ng martial law, gano'n naman. So, wag daw muna mag-mall-mall kasi baka daw maabutan kayo ng pagsabok ng... takot, di ba? Tapos yung the big one, baka lumindol. Kasi yung mga paparating na bagyo bago matapos ang taon, meron na naman. Nakakatakot din daw yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Nakakatakot din yung mga hindi na sumusuporta sa bansa natin. Ang tanging nagsasalba na lang sa bansa daw ng Pilipinas ay yung mga OFW. Dito sa loob, yung mga businessman, yung ibang bansa ayaw na mag-invest sa bansa natin dahil puro corrupt. Nakakatakot yung sitwasyon. Anong pwede natin gawin? Declare Jesus about sitwasyon na yan. In the face of fear, kaya natin i-declare that there's still victory, there's still hope, there's still blessing para sa bansang Pilipinas. Amen po. Sana tayo po yung makiisa na ipanalangin yung bansa natin. Oo, hindi tayo join sa Trillion March na ginagawa nila ngayon sa EDSA or kung saan man sila nagmamarcha. Although, praise God, ang Jesus reigns ngayon, ayun na, mag-march sila ngayon para sa Panginoon. Sa Luneta ba? Pero anong pwede natin gawin bilang body of Christ, bilang church? Ipag-pray natin yung bansa natin. I-declare natin yung pangalan ni Jesus. Na Lord, meron ka bang kayang gawin sa bansa namin?
We declare Jesus sa lahat ng corruption na yan. We declare Jesus sa lahat ng mga idolatry, immorality na nagaganap sa bansa namin. There's still victory sa pangalan ni Jesus. There's still power in the precious name of Jesus and in the blood of Jesus. Pangatlo, letter C, build your faith by hearing His word. Why? Romans 10:17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. So, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, tumataas, nagkaka-faith ka. Habang napapakinggan mo yung salita ng Diyos, nabibuild yung faith mo. So, ano kailangan mong gawin? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng Bible, makinig ka ng mga word, ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit? Because the word fuels faith. Nag-i-increase, naglalagablab, nagiging on fire yung faith mo. And it brings victory habang nagiging matatag ka na. Keep His promises before your eyes and your heart. Amen? Dapat po maging meditation natin palagi na ang salita ng Diyos ay kayang pataasin ang pananampalataya natin. In times na kapag nai-stress ka na, burdened ka na, na-overwhelmed ka ng emotions mo dahil sa situations mo, ang kailangan mo para kumalma ka, ang spiritual tranquilizer natin ay ang salita ng Diyos. Balik ka ulit sa Word of God and yung presence ni Lord i-instill sa puso mo that there's still peace, calmness, doon, quietness sa presence ni Lord. Amen po. Wala pa rin ibang magpapakalma sa atin kundi ang salita ng Diyos. Once you learn and experience that, babalik at babalik ka pa rin sa salita ng Diyos. Amen? Yung sinabi ni David, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Wala akong patatakutan. Why? Because the Lord is my strength. The strength of my life, sabi niya ngayon, of whom I shall be afraid. Wala. Nung dineclare ni David sa sarili niya, He is my strength, He is my song, He is my deliverer. Dapat maunawaan po natin na meron laging power yung pagdedeclare mo ng pangalan ni Jesus. The best way to do that, build your faith through His Word. Amen? Si Peter, nung naglakad siya sa water, bakit siya nakalakad? He walks on water, why? When his eyes were fixed on Jesus. Pero the moment na tumingin na siya sa waves, ayun, doon na siya lumubog. So faith fixes its gaze on the Savior, not on the storm. Amen? I-fix mo yung mata mo sa Savior mo, huwag doon sa storm. Lagi kang magkakaroon ng kapayapaan sa pangalan ni Jesus pag doon ka nagtiwala. Amen? When challenges arise, speak faith over fear. Amen? Amen? Amen. Remind yourself that His name is greater than any trials you face. Amen po? Ano mang trial sa buhay, God is greater than all. Amen? Pangalawa, triumph through the power of the Holy Spirit. Gaano kahalaga ang presence ni Holy Spirit sa buhay natin? Sobra. Without His presence, mananatili kang takot, depressed, mananatili kang worried, mananatili kang doubtful. Mananatili kang problemado. Hindi ka happy, hapis ka. Okay? Bakit? Wala sa presence ni Lord eh. Nung sinabi ni Luke sa Acts 1:8, as si Jesus pala, sabi niya, you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Nasa iyo na ba ang presensya niya? If so, meron tayong power sa loob natin. Maraming Kristiyano na nanatiling talunan ngayon kasi hindi nila naiintindihan yung power ng banal na Espiritu sa buhay nila. But once you experience intimacy with God through the Holy Spirit, marireceive natin yung kapangyarihan. How? Number 1, receive the Spirit's power for living and serving. Mahirap maglingkod sa Panginoon without His presence. And sabi nga ni Paul, hindi mo pwedeng sabihin na Jesus Christ is Lord kung wala ang banal na Espiritu sa'yo. Meaning to say, walang kahit sino sa atin na sasamba, pupuri o magkakaroon ng relasyon sa Diyos apart from the Holy Spirit. Naintindihan? Kaya sabi ni John, sa John chapter 1 verse 12, sabi doon, for as many as receive Him, kung sino man daw ang tumanggap sa anak ng Diyos, He gave us the power or authority, or pag sinabing binigyan tayo ng karapatan, right, to become the children of God. So, tinanggap mo sa Jesus, anak ka na ng Diyos. Amen? Chanong, anak ka na ng Diyos. Amen. So, anak ka na siya ng Diyos. Bakit? Tinanggap mo si Jesus. Ano ang kasiguraduhan na tinanggap mo na si Jesus? Yung Romans 8:16. Ang sinabi na that the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, joins in our spirit and testify or declare us the children of God.
So, yung banal na Espiritu, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, si Holy Spirit, join sa Spirit mo, mananahan siya sa buhay mo, at idideklara ka ng anak ng Diyos. And sabi ni Paul sa mga taga-Galatians, meron sa Galatians, Ephesians, Colossians, Thessalonians, mga Purusians. Lagi yung dinedeclare, guarantee, seal, yung mismong si Holy Spirit na yung seal natin. Siya ang nagselyo na anak ka na ng Diyos. Siya yung guarantee mo na lahat ng promises ng Diyos pwede mo nang i-receive. Naunawaan po? Ganon ka-powerful, ganon kahalaga yung power ni Holy Spirit. Malalaman mo lang yon the moment you learn it from the Word of God yourself. Pag nagbasa ka. Kaya para daw makapaglingkod ka sa Panginoon, kailangan filled ka ng presence niya. Kaya lang, alam niyo ba yung verse na yan, Ephesians 5:18? Pag binuo yan, sabi doon sa simula, do not get drunk with wine, for it will ruin your life. Tagalagoy natin. Huwag kang maglalasing sa alak dahil sisirain niya ng buhay mo. Instead, sa English, be filled with the Holy Spirit. Imagine, kinompare si Holy Spirit sa alak. Kinompare ang banal na Espiritu sa wine. Na pwede kang malasing. Nakikits niyo yun? Naiintindihan niyo ba na ang comparison ni Holy Spirit ay kinompare sa isang lasing? Huwag daw tayo maglasing. Sisirain niyan buhay mo, but instead be filled with the Holy Spirit. Bakit? Kung ano yung nagpi-fill up sa buhay mo, nagiging ikaw yun. Tama ba? Sabi daw nila, pag kumain ka daw ng baboy, hindi daw baboy ang kinain mo. Kinain mo yung kinakain ng baboy. Tama ba? Ano ang kinakain ng baboy? Kaning baboy. Pag kumain ka ng baka, hindi daw baka ang kinakain mo, kundi yung kinakain ng baka. Anong pagkain ng baka? Damo. Pag kumain ka ng manok, hindi ka kumain ng manok. Ang kinakain mo daw ay yung pagkain ng manok. Ano yun? Mga patoka. Tama ba? Pag kumain ka ng isda, hindi ka daw kumain ka ng isda. Ang kinain mo, yung kinain ng isda. Ano ang mga kinakain ng isda? Mga lumot. Naiintindihan nyo? Kung ano yung kinakain mo, yun ang kinakain mo. Kung ano yung kinakain ng kinakain mo, yun yung kinakain mo. Nakigets nyo po? Sabi nila, pag kumain ka ng gulay, anong kinakain ng gulay? Kumakain ba ang gulay? Hindi. Humukuha lang siya ng sap, ng dagta, para magkaroon ng nutrients yung branch, yung trunk, hanggang sa branch, or yung vine, pupunta sa branch at magiging fruitful yung branch na yon. And in time, pwede ka na mag-harvest ng gulay. So what's the point? Hindi ko sinabi maging vegetarian tayo lahat. The point is, whatever fill your body, you become. Whatever fills your body, you become. Kung ano yung nag-fill up ng buhay mo, naging ikaw yun. Tignan niyo, mga bata pa lang, tanongin mo, anong gusto mo maging pangarap sa buhay? Pag lumaki ka, gusto ko po maging yung demon K-pop hunter, K-pop demon hunters. May mga ganun, no? Dati kasi, magtanong, anong gusto mo pangarap pag lumaki ka? Gusto ko pa maging sex bomb. Kasi kung ano yung napapanood, kung ano yung nakikita, nagiging sila. May mga tinanong pang bata, gusto ko pa maging katulad ng tatay ko. Bakit? Gusto ko pa maging manginginom. Yeah. Nakita niyo yung mga reels sa Facebook na, ang tatay ay haligi ng... Ano ang tatay? Halimaw. Yung mga bata mismo, hindi na maintindihan kung ano na nangyayari sa buhay nila. Bakit? Kung ano yung nagpe-feel sa kanila. Kung yung batang yun, ang laging finifeel ng tatay niya ay puro mura, masasakit na salita, at kung ano-anong di magagandang bagay, nagiging ganun siya. Naintindihan pa natin? Whatever fills you, you become. You become whatever fills you. Kaya ang sabi ng Bible, be filled with the Holy Spirit. Bakit? When you're filled with the Holy Spirit, Galatians chapter 5, verse 21-22, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Nagkakaroon ka ng character of God when you're filled with the Holy Spirit. Amen? So kaya sabi ng Bible, be filled. Para ano? When you receive the Holy Spirit, ano nangyayari? Makakapaglingkod ka ng maayos. Mabubuhay ka ng maayos because you have the presence of the Lord. Sabi nga, the Holy Spirit empowers us to live victoriously. Kung naka-experience ka ng mga hurts in the past, when you are filled with the Holy Spirit, i-heal ni Lord lahat yon.
Amen? Kaya kailangan ng surrender. Pag sumuko ka sa pasensya ng Diyos, babaguhin ka niya. Kahapon, nasa klinik ako. Sabi ko kay Doc, magpapatanggal na ako ng braces. Sabi ko sa kanya, graduate na ako, sabi niya eh. Sabi niya ganun. Pero alam niyo ba, hindi magiging ganito yung ngipin ko ngayon. Graduate na ako sa brace eh. Retainer na ako. After almost 3 years na pagbe-brace, praise God, nakagraduate na ako. Ang sabi ko sa Panginoon, na-realize ko, pag hindi ako sumurrender kay Doc habang ino-operahan niya yung ngipin ko, hindi magiging ganito yan. Tama ba? Mansin niyo? Yeah? Mahal. Magastos pala to. Pero pag hindi ka sumuko doon sa dentista, magiging maayos bang ngipin mo? Hindi. Siya yung may alam eh. Siya yung makakapag-operate. Sabi, na-realize ko, ganun din sa Diyos. Pag hindi ka sumuko sa Kanya, talo ka. Pero once sumuko ka sa Kanya, gagawin kanyang finished product na napakaganda. Amen? Kaya sabi ko, Doc, selfie tayo. Papakita ko lang, gagawin ko testimony. Hindi ko nalagay dyan. Okay, ano pa? Sabi nga, pangalawa, rely on His strength, not your own. Huwag sa sarili mong kaya, kalakasan. Huwag. Kayabangan yun eh, pag dumepende ka sa sarili mo. Oops, pahina ng konti. Always be humble. Yun ang command sa atin. Kagaya ni Kristo na servant, naging humble siya. Mag-rely ka lagi sa kalakasan niya. Huwag mo munang i-search yung mga titles sa buhay. Bago ka magkaroon ng titles, magsimula ka muna dun sa towel. Anong meron sa towel? Si Jesus, kumuha ng towel, lumuhod sa bawat disciples, hinugasan yung paa ng mga disciples niyang madudumi na paa. And sabi ni Jesus, pagkatapos hugasan, si Peter nung hugasan na, Lord, hindi ako dapat na hugasan mo. Ako pa nga dapat maghugas sa'yo. Sabi ni Jesus sa kanya, if I don't wash your feet, you have no part on me. Wala kang part sa akin. Sige Lord, buhusan mo na ako, paliguan mo na ako. Pero sabi ni Jesus, okay na, mahugasan lang yung paa. Magiging maayos na lahat sa'yo, malinis na lahat. Bakit po? Para saan ang paa? What is the representation of feet ng paa? Alam niyo kung ano? It is the way you live. Kung malinis ang paa, malinis ang lakad niyan. Amen? Kaya paa yung hinugasan ni Jesus. Pagkatapos hugasan yung 12, sabi ni Jesus, imagine, si Judas nandun nahugasan din. Pagkatapos si Jesus maghugas, sabi niya, now, I have leave you an example. Now do it to others. Grabing humble ni Jesus, no? Tapos, tayo naging Kristiyano lang, grabe mag-rely sa sarili. Wag. Do not rely. Ano sabi ni Paul? Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi mo magagawa ang lahat ng bagay kung wala si Kristo sa buhay mo. Ano yung all things dyan? Hindi yung lahat ng bagay, talong ka sa building, kaya mo? Hindi. Ang sinasabi doon, sa verse 10, 11, 12, sabi ni Paul, natutunan ko maging kontento sa lahat ng sitwasyon ng buhay ko. Whether ako ay mayaman o mahirap, ako ay busog o gutom, ano man ang sitwasyon ko, natutunan ko maging kontento kay Kristo. Amen? That's why I can do all things. Kaya kong harapin ang lahat ng bagay sa mundong to. Ng sitwasyon o problema, pagsubok, o kahit blessing pa yan, kaya kong harapin. Bakit? Because of, sino? Because through Christ who strengthens me. May nagpapalakas kasi sa akin. Amen? So dependence on the Spirit turns weakness into strength and failures into fruitfulness. Amen? Oh, may mga weakness tayo, pero kaya kang palakasin ni Lord. There are times na nag-fail tayo, pero magiging fruitful yan pag inilagay mo sa kamay ng Diyos. Amen? Pangatlo, receives the enemy by the Holy Spirit's authority. Lagi niyo declare yan. 1 John 4:4. Greater is He that is in me than he that is in the world. Sino yung nasa iyo? Si Holy Spirit. Mas greater yung presence na nasa buhay mo kaysa yung nasa mundong to. Amen? Hindi ka parang matakot. Si Jeremy, gabi-gabi na lang pag tututbrush. Ayaw niya mag-isang magsi-CR. Lagi namin sinasabi, sino kasama mo? Sabi niya, si Jesus. Nasa sarili kang bahay, ba't natatakot ka mag-isa?
Pag alam mo yung authority na meron ka sa Panginoon, hindi ka para matakot sa buhay na to. Amen? Dalawa lang yan. It's either takot ka sa Diyos o may takot ka sa Diyos. Saan tayo doon? May takot tayo sa Diyos. Kasi may relasyon tayo sa Kanya. Ngayon, kung may takot ka sa Diyos, anong resulta? Wala kang kinakatakutan. Bakit? Nagtitiwala ka sa Diyos na may hawak ng lahat ng bagay sa mundong to. Amen? So, hindi ka para matakot. You fear God, no fear ka, kahit kanino. Wala kang takot sa Diyos, takot ka sa lahat ng bagay. So, pipili ka lang. May takot ka sa Diyos, wala kang takot sa kahit ano, o wala kang takot sa Diyos, takot ka sa lahat ng bagay. Takot ka kahit kanino. Okay? Sabi dyan, spiritual victory comes not by fighting harder. Hindi ka mananalo. But by standing firm in the Holy Spirit's power. Na Lord, itong sitwasyon ko ngayon, medyo mabigat. Pero sinasubmit ko to sa'yo. And you're the one who knows everything na pwede kong gawin sa bagay na to. Meron kang authority, Lord, and ginagamit ito. Sabi ni Jesus, I have given you authority to trample all the snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. Tandaan niyo po, hindi kalooban ng Diyos na maging ordinaryong tao ka lang. Once makilala mo na siya. Ulitin ko, pag nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, hindi pwedeng magiging ordinaryong tao ka lang. You'll do something supernatural. You'll do something extraordinary. Sabi nga, sa Acts chapter 17 verse 6, sabi doon, but when they did not find them, they dragged Jason and some brethren to the rulers of the city, crying out, sino yung mga this? Sina Jason tsaka yung mga believers. These who have turned the world upside down have come here too. Naku po, itong mga to, they turned the world upside down, tapos andito na sila sa syudad natin. Yari. Ganon nanginginig ang kaaway, ang jablo. Naku po, papasok na si Chanong sa school. Papasok na yung presence ni Lord sa kwarto na yun, sa room nila. Kasi si Lord na kay Chanong. Naku po, luluod na siya sa prayer. Talo na naman yung mga demonyo. Kasi yung authority nasa iyo. Tandaan niyo po ito. If you are in Jesus, if you have the presence of the Holy Spirit sa buhay mo, kasama ka rin sa mga bagay na yan that will turn this world upside down. Alam niyo dati, nung araw, kailan ba yun nung araw? Nung high school ako, 2002 hanggang 2006. Alam niyo yung MNHS that time? Doon sa baba ng, di ba pababa yun? Doon sa baba ng MNHS. Marami doon, mga grupo-grupo ng mga kabataan. Mga abangers kung tawagin. Kasi pag bumaba na yung tinitiktikan nila, bubugbugin na doon sa baba. Ganon kadumi yung MNHS dati. Mas maraming ang gulo-gulo lagi sa loob. May mga nagkakating, ang tawag over the bakod. Meron pa doon yung untog-hulog. Pag nauntog ka, hulog ka. Kasi sa loob nun, meron papunta sa papuntang Green Heights. Yung sa over the bakod naman, ganun din. Maraming mga something sa MNHS before. Pero alam nyo, one thing na binago ni Lord, nung na-penetrate natin ng Word of God, yung Muntinlupa National High School, grabe yung naging development ngayon. Why? Because we can turn the world upside down when the gospel is preached sa isang institution, sa isang pamilya, sa isang school, sa isang college o company, wherever, kahit saan man yan, kapag naipahayag ang pangalan ni Jesus, it can turn the world upside down. Naiintindihan niyo po yung point? That's why itong Pilipinas, alam niyo po ba na ang prophecy sa Pilipinas ay second to Israel? Ulitin ko. Ang prophecy sa Pilipinas, we are second to Israel. Ano ibig sabihin nun? Kung Israel is the apple of God's eye, pangalawa tayo. Ibig sabihin, kung gano'n kakilala ang Israel sa buong mundo, gano'n din makikilala ang Pilipinas sa buong mundo. Na mataas, maunlad, matatag na Pilipinas na bansa. Nai-imagine nyo ba? Pwedeng mangyari yon. It can happen if this nation, itong country natin, maraming mga Kristiyano that will hear the Word of God and will preach the Word of God.
and will turn this nation upside down. Pag nangyari yon, sinasabi ko sa inyo, nawa abutan nyo pa, abutan pa natin, nawa abutan pa ng mga anak natin na ang Pilipinas ay maunlad na. Nawa, abutan pa natin yon. If you will find hope in Christ. Sabi nga, it's not ability. It's anointing that brings victory. Amen? Hindi yung kakayanan mo, kundi yung anointing ni Lord ang magbibigay sa atin ng tagumpay. You cannot live a victorious Christian life without the Holy Spirit's presence and power. Imposibleng maging matagumpay ka sa mundong to without His presence. Imposible. Basahin niyo yung mga naka-bold letters. Live victorious with the Holy Spirit's presence and power. Amen? Mabubuhay ka matagumpay pag kasama mo siya. Pangatlo, last. Triumph through praise and worship. Ayan, ba tayo nag-praise and worship kanina? Kasi gusto namin makita nyo, pwedeng magtagumpay. Sabi ni Moses, the Lord is my strength and song. Isipin nyo yun? Pagkatapos sila lumagpas dun sa Red Sea, ang declaration ni Moses, He is my strength and song. Para saan yung awit? Describe a song. Anong meron sa song? Anong ginagawa ng kanta sa atin? Kung ano yung message ng kanta, nagiging ganun ka. Tama ba? Kahapon, nasa klinik ako, habang nag-aantay, may pinapatugtog dun sa ano. Ang dami palang mga new songs, modern songs today, na ang puro message, puro broken-hearted, no? Puro nakaka-broken yung mga mensahe. May isa doon, nalimutan ko yung title, pero ang sabi niya doon, parang sinasabi niya na, hindi mo alam na alam ko na may ginawa kang hindi maganda. Kasi ang point ng message, pinapakita niya doon sa babae, na nag-third party yung babae, kaya sinasabi niya, kaya ka ganyan sa akin kasi alam ko na may ginawa kang kababalaghan sa iba. Sabi ko, ba't ganito na yung mga kanta ngayon? Last time na nakapakinig ako ng song na worldly, nasa jeep ako, ewan ko ng taon na yun. Yung mga tambay lang kami sa babae. Mga babaeng nanloloko, pinaparahan lang kami. Kaya ngayon, bakla na lang. Yun yung last na napakinggan ko sa Sabi ko, grabe, napakapangit ng mga mensahe ng kanta ngayon. Noon pa yon. Ano ba ako noon? College ata ako noon. Grabe, papangit ng mga kanta. Sa palagay niyo, magtatagumpay kayo sa buhay kung ang mga pinapakinggan yung mga ganun? Knock-knock. O, kita nyo? Alam yung gagawin. Yung knock-knock na yun, ginigising ko kayo. Gising. Tigilan nyo na makinig ng mga worldly songs. Walang kakwenta-kwenta mga mensahe. Puro ang message, sex, pera, fame, glory ng mundong to. Mga walang kasense-sense. Napaka-senseless na mga mensahe ng mga kanta ngayon. Lalo ngayon. Gusto mo maging broken? Ay, makinig ka na mga broken songs. Kami nung araw, pag pinakinggan mo yung kanta ni Britney Spears, My Loneliness is Killing Me. Oh, nakakamatay talaga. Loneliness, malungkot ka, nakakamatay yan. Tsaka yung Killing Me Softly with this song, Killing My Whole Life, pambihira. Buong buhay, pinatay ng kantang yun. Di ba? Kasama mo ba? I did it my way. Oh, patay ka talaga. You did it your way. Patay ka talaga. Wala yung Diyos eh. Ganon ka pangit. Pangit talaga. Kinasusuklaman ko yung mga awitin na yon. Bakit? Pangit talaga yung mga mensahe. Kahit anong pag-justify nyo, pagtanggol nyo yung mga kanta, pangit talaga yung mga message. Kaya the best pa rin pagkanta para sa Panginoon. Nalulungkot ka? The joy of the Lord is my strength. Oh, may joy na, may strength pa. O, di ba? Masaya ka na, malakas ka pa. Pag ikaw ay nasa Panginoon, lagi kang may encouragement sa mga songs ng Diyos. Tandaan niyo po, unang author ng awit si Lord. Unang mahilig kumanta ang Diyos. Kaya gusto niya rin tayong kumakanta para sa Kanya. Amen? Why? What happens when we praise God? Praise, invite God's power into your battle. Gusto mong samahan ka ni Lord sa battles mo? Magpuri ka sa Kanya. Sa Jehoshaphat, natutunan niyo yun. When they began to sing and to praise, the Lord set
ambushes against their enemies. Gusto mong i-ambush ng Panginoon yung kaaway mo? Magpuri ka sa Panginoon. Hindi mo kailangan makapaglaban ng dila sa dila. Salitaan sa salitaan, magpuri ka sa Diyos. God will destroy your enemy. Worship shifts the atmosphere, and praise turns fear into faith, and confusion into confidence. Amen? Yung mga takot mo, magiging faith. Yung mga confusions mo, magiging confidence. Why? Because the Lord is there. Amen? Pangalawa, praise declares victory before its sin. Ulit, praise declares victory bago mo pa makita yung tagumpay. Dinideklara mo na yung tagumpay. And alam nyo ba, sa pag-aaral, sino sa inyo tamad magtaas ng kamay? Tamad magtaas ng kamay. Sinabi ng song leader kanina, sabi ni Jen, taas mo natin yung kamay natin sa Panginoon, sabi ng mga tao. Anong nangyayari pag tinaas nyo yung kamay natin sa Panginoon? Tignan nyo yung itsura. Ano itsura? Letter Y? Y ba o W? Anong letter? Nakakabuo ka ng Y, nakakabuo ka rin ng W. Tama? Parang yung pangalan ni Lord na Yahweh. No? Tapos, isa pa, pag tinaas mo yung kamay mo, bumubuo, alam niyo yung champagne? Pag sinalin dun sa cup ng wine glass, ano itsura ng wine glass? Di ba pag ginawa ka may wine glass, para ka rin cup, and sabi ng Bible, sa Holy Spirit, kinompare siya saan? Be filled with the Holy Spirit, di ba sabi? Pero bago yon, kinompare siya saan? Do not get drunk with wine. Ayun, kinompare ang banal na Espiritu sa wine. Na kapag nakataas yung kamay mo sa Panginoon, nagpupuri ka, pinapa-fill upan mo ng wine, ng presence ni Lord. Because praise inhabits the presence of God. Praise invites the presence of God. God inhabits the praises of His people. So, dumarating ang presensya ng Diyos habang nakataas yung kamay mo sa Kanya, pinifill upan niya yung buhay mo ng presence niya. Amen? And alam niyo ba, medically speaking, kapag nakataas ang kamay mo, ano nangyayari? Yung lahat ng mga ugat mo, lahat ng veins mo, lahat ng mga connections ng system ng katawan mo mula ulo hanggang talampakan, nagpo-flow ng maayos yung dugo mo. Kaya ganun kahalaga ang pagtaas ng kamay sa Diyos. And also, pagtaas ng kamay ay sign ng victory. It is a sign of surrender. It is a sign of worship to God. An attitude of worship. So pag nagpuri ka sa Panginoon, hindi mo pa nakikita ang tagumpay ka na, pero dinideklara mo na in advance. Amen? Si Paul and si Silas, nakakulong sila. Anong ginawa nila? They pray, they sing. Umawit sila at nag-pray. Ano nangyari? Nagkaroon ng earthquake. Ano nangyari? Nakalabas sila. Hindi pa tapos yung battle, but they declare victory through their praise. Ganon din sa atin. Ipagsubok ka, magpuri ka sa Diyos. Idinideklara mo na ano yung pakiramdam mo, ano yung gagawin mo pag natapos na yung problema mo. Masaya. Magdidiwang ka. It's time for celebration. Kapag ikaw ay nagtagumpay na, mag-celebrate ka. Tama? Tama ba? O try nyo gawin, di pa tapos yung labat, mag-celebrate ka na. Ibig sabihin, dinedeclare mo na matagumpay ka na bago pa matapos tong laban na to. Amen? And that's praise. Sabi nga, the battle, true praise doesn't wait for deliverance. Praise proclaims victory in advance. Amen? Ideklara mo na in advance. You praise God. Lord, I thank you na matatapos tong pagsubok ko kasi kasama kita. Amen? Sabi nga, pangatlo, praise glorifies the one who fights for you. Amen? Amen, 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 amen. Pag nagpuri ka sa Diyos, nag-glorify. May itataas natin yung lumalaban para sa atin. Amen? Because the battle is not yours. It's God's. Sa Diyos yan. Sabi ng prophet kay Jehoshaphat, it's not your battle. It's the Lord's. Sing unto the Lord, make a joyful shout, lift your voices, and let His praise resound. Ano sunod? Sing a victory song in the time of war. Trust in Jesus, the battle is the Lord. Kanina yung battle? Kay Lord. Wag mong angkinin yung hindi sa'yo.
Pag nasa Panginoon ka na, hindi na sa'yo lahat ng battles mo, sa Diyos na yan. Amen? Amen po? Pag nasa Panginoon ka, yung battles na yan, hindi sa'yo. Sa Diyos lagi yan. Huwag mong angkinin yung hindi sa'yo. Ang tawag dun, surrender. Pag sumuko ka sa Panginoon, lahat ng battles mo sa Kanya. Ang kapalit nun, peace. When we lift Him high, He takes over the battle. Worship is our greatest weapon. That's why si David, panatag siya. Laki na Goliath eh. Pero alam niya kung anong gagawin niya. Bakit? This day, sabi ni David. Sabi ni David kay Goliath, after nga sabihin yung, I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies, who will defy. Verse 48, sabi niya ganun. Verse 45 yon. Verse 46, sabi niya, this day, I will strike you, I will cut off your head, I will give your dead bodies, plural na, no? Hindi na sa Goliath lang. Kasama yung buong camp ng Philistines. I will give your dead bodies to the wild beasts of the earth and the birds in the sky. Sabi niya gano'n, and the world will know that there is a God in Israel. Sabi niya gano'n. And this assembly shall know, sabi niya gano'n, yung mga kasama ng man doon, that God does not delivered by sword or spear. Sabi niya gano'n, for the battle is the Lord and He will give you into our hands. Grabe yung declaration ni David, no? Nag-uusap pa lang sila. Wala pa siyang laban na ginagawa. After nun, saka yung course of action. Kumuha ng bato si David, isang piraso lang, nilagay sa tirador, inikot, binato kay Goliath, patay! Sinong pumatay kay Goliath? Sino? Sinong pumatay? Si David o yung bato? Sino? Si David o yung bato? Si David yung bumato. Anong pumatay? Yung bato. Pero paano nakitang matagumpay na sila? Nung kinuha ni David yung sariling espada ni Goliath at pinugutan niya ng ulo. Sino nag-declare nun? Ano sabi ni David? I will strike you, babatuhin kita, I will cut off your head. Ginawa niya? Oo. Kung ano yung declaration mo, yun yung gagawin mo. At si Lord, kikilos kasama mo. Amen? Pag tumarap ka sa salamin at dineklara mong talunan ka na talaga. Doon pa lang talo ka na. Pero the moment na dinescribe mo, dineclare mo na, Lord, dahil kasama kita, ano man tong pagsubok na kinakaharap ko ngayon, salamat, Lord, kung paano mo ko pinagtagumpay dati sa mga battles ko, pagtatagumpayin mo din ako ngayon. Amen? Kung paano nag-provide ang Diyos sa bills mo 11 months ago, magpo-provide din si Lord sa pang last month mo ngayong taon, December, magpo-provide pa rin ang Diyos. Amen po. Iingatan ka pa rin ng Diyos. Itataguyod ka pa rin ng Panginoon. Amen? Sabi nga, Jehoshaphat's army didn't fight with swords. Actually, dalangan lang, puro trumpets eh. Nagtutrumpet sila dun sa mga bundok. Ang sabi nila, for the Lord is good and His mercy endures forever. They triumph with what? They fight with songs. And God gave them the victory. When we exalt Him, He moves on our behalf. Praise God. Ganun lang kasimple, no? Sabi nga, make praise your first response, not your last resort. Alam niyo, simulan niyo na yan. Pag may pagsubok, magpuri ka na sa Panginoon. Sabi nga, even in trials, lift up His name and watch Him turn your battles into blessings. Amen? Kung walang battles, walang blessings. Gusto mo ng blessings, harapin mo yung mga battles na yan. More battles, more blessings. Diba? In closing, sabi nga, to triumph in His power is to live in constant, tandaan nyo yan ha, the word constant awareness that victory belongs to the Lord. Amen? Constant awareness. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, hindi nagbabago. Aware ka palagi na yung victory galing lang sa Panginoon yan. It belongs to the Lord. So if I'm with the Lord, may tagumpay na rin ako. Amen? We win not because we are strong. We win because He reigns. Dahil matagumpay na siya. Sabi nga, alam niyo ba tayo confident ngayon, mabuhay? Kung tutuusin, maraming tao naglalakad sa mundo ngayon, mga takot, nahihiyang lumapit sa Diyos dahil sa kasalanan nila sa Panginoon. Tama ba? Pero bakit tayo confident na magsalita sa mundo?
Bakit tayo confident na mabuhay sa mundong to? Kasi alam natin, pinatawad na ng Diyos yung kasalanan natin. Amen? Ay, hindi pinatawad kasalanan nyo? Are your sins forgiven? Pinatawad ka na ba ng Diyos? Bakit mo alam na pinatawad ka ng Diyos? Tapos na to. Tapos na yung cross. Meaning to say, kahit magkasala pa tayo ulit, paulit-ulit everyday, lagi pa rin available yung forgiveness ng Diyos. Naiintindihan niyo po? Walang perfect. Amen, mga babies? Mga babies natin, nagre-react sila. Maging receptive naman kayo. Kaya, laging available yung forgiveness kasi tapos na yun sa cross. That's why sinasabi ko sa inyo, yung sins natin in the past, yung kasalanan mo sa nakaraan, yung kasalanan mo ngayon, at yung kasalanan mo bukas, at sa mga susunod pa, forgiven na lahat yun sa cross ni Jesus Christ. Yun yung confidence natin. Nagigets nyo ba? That's why sabi doon, thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ. Nagets nyo? Always. Thanks be to God, who always, tagumpay ka lagi? Oo. Amen. Hindi ka na para mahiyang lumapit sa Diyos, pinatawad ka na niya. Amen. Lalapit ka na lang na may mapagpakumbaba, Lord, confess ko lahat ng sin ko. Thank you, Lord, dahil pinatawad mo na ako. Oo, tinatawad ka na ng Diyos. Huwag ka na mag-guilty dyan. God has forgiven you already dun sa cross. Tapos na yon. That's why it is always victorious ang buhay ng Kristiyano. Kung ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, ang buhay ng Kristiyano ay matagumpay palagi. Amen? Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Wala tayong credit dyan. Dahil kay Kristo lahat yan. Amen po? Kaya tayo confident ngayon, hindi, napatawad na ni Lord lahat ng kasalanan ko. Paano kung magkasala ulit ako? Okay lang, pinatawad pa rin ni Lord John. Confess mo lang. Sa 1 John 1:9, if you confess your sins to God, He is faithful and just to forgive your sins and to cleanse you from all unrighteousness. Lahat yung pinatawad, confess mo lang. Mapagpatawad pa rin ang Diyos. Hanggat available ang forgiveness, papatawarin ka na. Amen? Hindi ko sinabing magkasala ka pa ulit-ulit. What I'm saying is, kapag nakikristo ka, laging available yung forgiveness. And the more na nagiging intimate ka sa relasyon mo sa Kanya, the more mas na kinasusuyaan mo at kinasusuklaman mo na magkasala sa Kanya. Kaya habang lumalago ka sa relasyon mo sa Diyos, ayaw mo na magkasala. Magkasala ka man ulit, mabalik ka lang sa Panginoon, hindi ka lumalayo. Kasi alam mo, laging may victory. Ang demonyo, si Satan, lagi niyang ginagamit yung guilt para mapalayo ka sa Diyos. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, lagi rin tayo tagumpay kay Kristo. Kaya ang dapat mo lang gawin, be thankful. Thanks be to God who always lead us to triumph in Christ. Amen? Sabi nga, the Lord reigns. Then dapat yung declaration. And in His power, I triumph. Declare nga natin, try natin. 1, 2, 3, go! The Lord reigns, and in His power, I triumph. With conviction. Try nyo with conviction. Yung talagang totoo sa inyo. Ready? Sing! The Lord reigns, and in His power, I triumph. Amen? O, gawin natin to. Faith confession. Tayo lahat. Faith confession. Let's see. Ready? Ready, go. Lord, we exalt You as our victorious King. We triumph not in our strength, but in Your power. Fill us with faith to trust You, with Your Spirit to empower us, and with songs of praise that overcome the enemy. Let every battle we face become a testimony of Your glory in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Nakabuno tayo ng series. Next month, another series tayo for Sundays ulit. Shall we just sing itong kantang simple lang. I exalt Thee. Alam mo yung A? Nasa kang kika? C? Sige, go. Ready? Sing. I exalt Thee. Simple kanta lang. I exalt Thee. I exalt Thee. Or I exalt You, Lord. I exalt You, O Lord. Oh
once again, let's sing, I exalt you, Jesus. And I exalt you. Come on, declare it to yourself. I exalt you. Declare mo yan sa Panginoon, exalt Him. And I exalt you, O Lord. Oh, and as a body of Christ, as a bride of Christ, we exalt you, Lord. Lord, we exalt you. We exalt you, Lord. And we exalt you, Lord, right now. And we exalt you. Come on, tasan yung mga bisat sa Panginoon. Lift up your hands to God. Oh, Lord, we exalt you, Lord. We exalt you, Lord. And we exalt you. We exalt you, Father. We exalt you. We exalt you, Lord. We exalt you. Oh, Lord. Let's lift our holy hands to God right now. We lift our holy hands, Lord. We lift our holy hands. We lift our holy hands. We lift our hands, Lord, to you. We lift our holy hands to you, Lord. To you, Lord. And we raise a hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. That's why we're here, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, Lord. Hallelujah. Singing hallelujah. Lift your voices to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. We sing hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, we praise you. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the great I am. Hallelujah to the one who saved our soul. Hallelujah to the King of Kings, to the Lord of Lords, to the Lamb of God who sits on the throne, who is worthy to receive glory, honor, power, dominion, and strength. Oh, let's praise Him. Hallelujah. 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 Lift your voices to the Lord. Praise His name. Hallelujah. Oh, magnify the Lord. Let us exalt His name together. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory to your name. Glory to the Son of God. Glory to the Son of God. Hallelujah. Jesus, we glorify your name. We glorify your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Come on, praise Him. Thank Him. Thank Him. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Oh, we thank you, Lord. Hallelujah. Praise, praise God. Thank you, Lord. Hallelujah.
And Father, how we love you and we praise your name and we glorify you, Lord. Lord, we thank you that there is always victory in your name, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay na binigay mo sa amin. Dun sa krus pa lamang when you declare, it is finished. Thank you, Lord, for you have died and rose again. And you have given us victory as we walk with you and in you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, that we can triumph in Christ. And so we're a thankful people, Lord. We thank you from the bottom of our hearts, Lord. We thank you, Lord, for providing for us, for healing us, for giving us the things that we need, Lord, for protecting us, Lord. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kamanghamangang biyaya at mga gawa na binibigay nyo at ginawa nyo para sa aming buhay sa mga nagdaang panahon. And Lord, sa huling araw ng November, sama-sama po kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo. Idinideklara that Jesus Christ is Lord over our lives, Lord. You are the Lord. Ikaw po ang manguna. Lead us. Protect us, Lord. Keep us safe and sound. Hold us with your mighty hand. And bless your people in Jesus' name. Lord, today ko po, nagpapakumbaba rin kami. Humingi kami, Lord, ng mga patawad sa mga kasalanan na nagawa namin, mga kasalanang hayag o hindi, Lord, mga nagawa namin sa isip, sa salita, o sa gawa, Lord. Patawarin mo po ang iyong mga anak. Linisin kami ng banal na dugo ni Jesus at gawin kaming bago ngayon. And Lord, sa mga wala pang kasiguraduhan sa kanilang relasyon sa iyo, I pray today, Lord, that they will open their hearts to you and let the Holy Spirit come in sa buhay nila as they believe and declare that Jesus Christ is Lord and that Jesus Christ was risen from the dead. Let them receive salvation today in Jesus' name. Kung ikaw yon, i-declare mo, Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is my Savior. And Father, I pray that you write their names in the Lamb's Book of Life. Make them citizens of heaven in Jesus' name. And I pray, Lord, today, let their bodies become the temple of the Holy Spirit. Live with them and fill them with your Holy Spirit, Lord. And I pray sa bawat isa, Panginoon, that we will always trust and depend in your name, Jesus. Not on our strength, but in your power, Lord. Dahil wala kami magagawa apart from you, Lord. So help us to abide in your presence, to remain in you always. Magtiwala kami at dumepende kami sa iyo. Sapagkat ikaw lang, Lord, ang tanging nagbabago ng buhay. Hindi namin kayang baguhin ang sarili namin nang sa amin lang, Lord. Wala ring tagumpay apart from you. And so we pray that you help us to always abide, remain close sa aming relasyon sa iyo. For in that, Lord, we can be victorious, successful sa buhay na ito. And Lord, I pray that you increase our faith in you. Help us, Lord, na lalong lumago ang aming spiritual na buhay sa iyo. Lalo naming naising kilalanin ka. Lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo. Lalo kami mabuhay ng malapit sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kami na i-desire palagi ang iyong mga salita, na mapakinggan, mabasa, mapagbulay-bulayan sa bawat araw, maging buhay namin ang pananalangin sa iyo, Panginoon. Ang pagtawag at pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa inyo. Salamat, Lord, because you always hear our prayers. And your ears are attentive always in our pleas, Lord. Kaya naman pagpalain mo po ang bawat mga anak mo na nanalangin, whatever their prayers, Lord, according to your will, sagutin mo po ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. We remember our mga kapatid namin sa Panginoon na wala rito. I pray for them that you'll continue to guide them, Lord. Be with them, help them. And Lord, pinagkakaisahan po namin ang supernatural healing mo kay Tita Ani sa pangalan ni Jesus, Lord. I-destroy and i-dissolve po yung bukol sa kanyang lupang katawan sa pangalan ni Jesus. Makapagsimula na rin yung chemotherapy niya in Jesus' name. I pray, Lord, na gamitin mo po yung kamay ng mga nurses, ng mga doktor, at palakasin mo po sila at ang buhay ni Tita Ani ay magkaroon ng supernatural na kagalingan sa pangalan ni Jesus, Lord. With man, it is impossible, but with you, Lord, all things are possible. And so we believe in the God who is Jehovah Rapha, the God who heals, the Lord who heals. You are the Yahweh Rapha. You heals, Lord, every diseases and sicknesses. Kaya Lord, pagalingin mo po, alisin mo po ang lahat ng sakit at karamdaman sa buhay ni Tita Ani ngayon. Sino man sa amin may mga sakit at karamdaman ngayon, o mga mahal namin sa buhay na may mga sakit, Lord, inilalapit namin sila ngayon sa iyo. And Lord, we pray
that you touch them with your mighty hand. Holy Spirit, fill their bodies and make your healing power to flow in their lives from the tops of their heads to the sole of their feet, Lord. I declare healing in every parts and fibers, system, every functions of our bodies in Jesus' name, na magiging normal at magiging maayos ang aming lupang katawan, that we may serve you. We pray, Lord, for divine health over our bodies right now in Jesus' name. We thank you, Lord, for you're our healer and you're our strength, Lord. Salamat po sa pagpapalakas niyo sa iyong mga anak. I pray sa lahat na nangihina, I declare the joy of the Lord to be their strength. Sa mga nalulumbay, nalulungkot, Lord, I pray that you fill their hearts with the joy of the Lord, with gladness, with celebration and rejoicing in your presence in Jesus' name. I pray, Lord, na magkaroon kami ng tunay na kagalakan sa iyo lamang. In Jesus' name. Lord, I pray sa mga nagkakaroon ng mga kabagabagan or mga worries, Lord, I pray for the peace of God that surpasses all understanding to guard their hearts and their minds as they live in you in Jesus' name. I pray, Lord God, that your love will abound sa aming lahat. And may it overflow sa buhay ng mga nakapaligid sa amin. Alalahanin mo rin, Lord, ang aming mga kapatiran, Lord, sa buhay, Panginoon, ng mga taga-Bulacan, yung Santiago family, Lord, sina Emma, na kanyang mga parents, Lord, i-bless nyo sila. And even, Lord, sa buhay ni Pastora Deb, at kay Miguel, Lord, sa Belgium, we remember them at that you bless them. And Lord, ano naman yung mga prayers din nilang personal, ay sagutin mo sa pangalan ng Jesus. And I declare yung power mo rin, Panginoon, sa marriage din nila. At tulungan mo sila makapag-plant din ng church sa Belgium, na magkaroon ng Sandalite Belgium soon in Jesus' name. And even, Lord, I pray for your provision sa lahat ng pangangailangan din, Panginoon. Pag-iingat mo rin, Lord, sa buhay, Panginoon, na Nanay Ready, Lord, we remember her. We pray, Lord, yung healing mo rin sa kanyang lupang katawan sa pangalan ng Jesus. And Lord, if she is watching right now, I pray for your power to move and flow sa kanyang buhay ngayon, Panginoon, and restore mo po ang strength ng kanyang lupang katawan at makapaglingkod siya muli sa iyo, Panginoon. We are praying also, Lord, sa lahat ng mga pamilya namin, mga kamag-anak na nire-represent, Lord, yung mga family members namin, Panginoon, yung mga, I pray, Lord, nasa naman sila ngayon sa buong mundo, ay ingatan mo sila at pagpalain sa pangalan ng Jesus, Lord. We remember also, Lord, yung mga sponsors ng church, so let there be more sponsors. Then, Panginoon, especially sa mga ganap na December, na give-a-give, at mga events namin this month ng December, Lord. Salamat po sa 11 months. And we are thankful and grateful, Lord, sa bagong buwan na bibigay mo sa amin, sa huling buwan ng taong ito, Panginoon, sa December. Bukas, starting pa lamang tomorrow, Panginoon, ay turuan mo na kami tulungan na magtiwala sa iyo. Idulog sa iyo ang lahat-lahat ng mga kaganapan sa aming buhay. Ilapit namin sa iyo ang lahat-lahat ng ito, Panginoon. And Lord, today, idinideclare namin na marireceive namin lahat ng pagpapalang inaantay namin para sa taong ito na ibubuhos mo po sa buwan ng December sa pangalan ni Jesus. That every blessings na inaantay namin at papunta sa amin, paparating pa lamang, ay matanggap na namin ngayong December sa pangalan ni Jesus. Dinideklara namin, Lord, na ang lahat ng pagpapala at biyaya na para sa amin sa buwan ng December ay matatanggap po namin lahat sa pangalan ni Jesus. We pray for the blood of Jesus to cover our blessings. Let it come to our addresses at hindi po ito marong address sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Thank you, Lord, for you're the God who will supply all of our needs according to your riches and glory by Christ Jesus. Kaya, Lord, ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito at dinideklara namin ang tagumpay. Ngayon pa lamang, Lord, whatever battles na kinakaharap ng iyong mga anak, we are victorious in your name. And we are raising our banner right now, Lord. You are our banner. You are our Jehovah Nissi. And we are lifting our hands as a sign of victory, as a sign of surrender, Lord. But we cannot do it, Lord, but you can. You are able, Lord, to give us victory. Kaya naman ngayon, Panginoon, ipinagpapasalamat na namin, Lord, ano man mga battles na kakaharapin namin para sa buwan ng December. Right now, we declare victory in the name of Jesus. Hallelujah. Oh, praise be to God who causes us to triumph in Christ Jesus. At maraming salamat po sa biyaya at pagpapala mo, Lord. And Lord, today we are a grateful and a thankful church. And so we praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. And we give you praise. We give you honor. And let your good, acceptable, and perfect will be done in our lives in Jesus' name. Amen. Amen. Shalom. Praise God. Mga kabuna po.